Magandang araw at magandang buhay, lalong na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, ibabahagi ko sa inyo ang magandang balita na mangyayari sa August 20, 2025. Ano ito? Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension August 20, 2025 payout schedule, ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang mga malalaman ninyo na balita ay una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ang oras po ng inyong payout at pangatlo, saan po ang payout venue. Pang-apat, ano ang kumpletong requirements na dapat i-ready at dagdag kaalaman para po sa balitang ito. Kung gusto mo ang ganitong content, ay atin itong himay-himayin, kunin ang lahat ng mga importanteng detalye na sa gayon ay alam natin kung ano ang mangyayari. Sa mga lola at lola dyan, inaanyayahan ko po kayo na tapusin ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content, ay ang gagawin niyo po ay i-subscribe niyo po ang aking YouTube channel dahil araw-araw po akong nag-a-update para po sa mga benefits ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens at iba pang matters. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa puntong ito, atin nang ibibigay ang mga dapat na malaman ng ating mga senior citizens. At kung ikaw po ay handa na makinig at malaman ang balitang ito, ay atin nang sisimulan. Kung ikaw ay ready na, let's go ating pag-uusapan. Kaya naman, makinig hanggang sa dulo. Ang una po sa ating listahan ay ang lungsod ng Calamba sa Barangay 3. Dahil sa August 20, 2025 ay meron po magaganap na payout sa social pension at ito po ang balita. Nakasaad dito, ang oras po ng inyong payout alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga at pupunta po kayo sa Barangay 3 Hall. Kasunod dyan ay ang Barangay Mayapa sa August 20, 2025, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga po ang inyong payout at pupunta po kayo sa Barangay Hall ng Mayapa dahil doon po magaganap ang inyong pong inaasam-asam na Social Pension for Indigent Senior Citizens payout. Sa Calamba City, Laguna, sa August 20, 2025, ang payout po ninyo ay magaganap sa alas 8 hanggang alas 9:30 ng umaga at pupunta po kayo sa Bukal Elementary School Covered Court dahil doon po magaganap ang inyo pong payout sa social pension. Sa probinsya ng Cagayan, sa munisipalidad ng Lalo, sa August 20, 2025, ang inyo pong payout ay sa 1:00 ng hapon at pumunta po kayo sa Tukalana Gymnasium dahil doon po magaganap ang inyo pong payout. Sa Abuno Gym, sa August 20, 2025 ay meron po magaganap na validation para po sa ating mga minamahal na mga senior citizens at kinakailangan pong pumunta kayo doon. Sa munisipalidad ng Kapalong, sa August 20, 2025 ay meron po magaganap na payout. Sa Barangay Suwaon, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Florida Gym. Sa Florida, sa alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa Florida Gym. Sa Barangay Mabantao, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Barangay Kapunggagan Gym. Sa Barangay Kapunggagan, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa Kapunggagan Gym. Barangay Tiborsia, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Gabuyan Gym. Barangay Gabuyan, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa Gabuyan Gymnasium magaganap po. Sa probinsya ng Cagayan, sa munisipalidad ng Lalo, sa Barangay Magapit, meron po magaganap na payout sa alas 1:00 ng hapon sa Magapit Gymnasium sa August 20, 2025. Sa Barangay San Jose, sa Calamba City, meron pong magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens sa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa Barangay
Lamhalahak chapter sa August 20, 2025 po ang inyong payout at pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na barangay. Sa sangguniang barangay ng Sampiruhan, SK ng Sampi, sa August 20, 2025, alas 9:15 hanggang alas 9:45, ang payout po sa Sampiruhan Multipurpose Hall po magaganap ito. Sa Kanlurang Mindoro, sa August 20, 2025, sa Mananaw, sa August 20, sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sa Mananaw Covered Court. Sa Sitio Pinagbayanan, sa Launa hanggang alas 3 ng hapon, sa Municipalidad o Municipal Extension po ang inyo pong payout na magaganap at doon po kayo pupunta dahil doon po ang lugar. Sa Malaybalay City, sa Barangay Canayan, sa August 20, 2025, ay meron po magaganap na payout sa inyong lugar. Sa probinsya ng Cavite, sa munisipalidad ng Novelita, sa Cluster 1, ito po yung mga barangay na mag-payout. Sa Barangay Poblacion, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa Barangay Santa Rosa 2, sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa Barangay Santa Rosa 1, sa alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa Barangay Salcedo 1, alauna hanggang alas 2 ng hapon. At ang payout venue ay magaganap po sa Poblacion Covered Court. Sa Cluster 4, sa Barangay San Rafael 1, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa San Rafael 2, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa Barangay Salcedo 2, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Sa Seaview Subdivision Court. Sa Cluster 2, sa Barangay San Rafael 3, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Sa San Rafael 4, alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. Sa VFL Covered Court, San Rafael 3. Sa Cluster 5, sa Barangay Magdiwang, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Barangay San Juan 2, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa San Juan 1, alas 12 hanggang 1 ng hapon. Sa VFL Second Court beside Multipurpose Hall, boundary of San Rafael 3 and San Juan 2. Sa Cluster 3, sa Barangay San Antonio 1, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa San Antonio 2, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa San Jose 1, alas 12 hanggang alas 1 ng hapon. Sa San Jose 2, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa Camellia Covered Court, San Antonio 1 po ang inyong payout venue. At yun po ang limang cluster po na mapipayout. Sa August 20, sa Barangay Lagundi, Casfalahol, alas 8:30 ng umaga po ang inyo pong payout. Sa City of Iligan, sa Barangay Del Carmen, Iligan City, sa August 20, 2025, meron po magaganap na revalidation sa upcoming payout po ninyo sa 4th week of August 2025. At yun po ang kumpletong detalye sa ating balitang daladala ngayon sa payout sa August 20, 2025 na sana'y nakuha niyo po ang punto ng video kong ito at ito po ay may katotohanan dahil ito po ay nakapost sa mga barangay at kinuha ko po para po malaman po ng aking mga viewers kung saan na po ang payout na lugar sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Kung hindi po kayo maniwala, hindi ko na po yun kawalan dahil binibigay ko po ang best ko para mapakinggan ninyo ang balitang ito. And sa mga nagtatanong, sir, bakit yung amin hindi namin alam? Yung pwede nyo gagawin is pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin kung ano yung status ng inyong social pension. Nasa gayon ay meron kayong idea kung ano na ang ganap para hindi po kayo late na malaman ang inyong pong payout sa social pension. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang mga requirements na dapat natin i-ready papunta po sa payout. Na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon,
Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhing pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kompleto. Dagdag paalala, dahil naghanap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, kung sino yung nakaschedule talaga, yun lamang po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.
Road to 70,000 na tayo, kaya naman patuloy po kayo sa pag-subscribe ng aking YouTube channel and the Lord will bless you more with your help sa akin. Bye-bye.